Recording in progress. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Hear us as we pray. Hear us as we pray. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang awit na yun. At bago po tayo tuluyan na mag-aral ng salita ng Diyos, tayo muna po yung manalangin. Purihin kayo, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan at katapatan po ninyo sa amin. At minsan pa, Panginoon, kayo'y naririto sa aming kalagitnaan dahil katulad ng nabanggit sa inyong mga salita na sino mang nagkatipon, Panginoon, 2 o 3 na nagkatipon sa inyong pangalan, naroroon kayo sa kalagitnaan, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, kayo'y kasama namin at patuloy na magpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, makikinig sa aming mga dalangin at hindi lang po makikinig kundi tutugon, O Diyos, at magbibigay patnubay sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, hayaan niyo mapuno kami ng inyong mga salita, ng inyong kagalakan at ng inyong kapayapaan. At patuloy ko po, Panginoon, itinataas sa inyo inyong mga anak sa kabila ng kapaguran sa buong maghapong ito, Panginoon. Maramdaman nila at tanggapin nila, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa inyo sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Aliwin niyo po kami, Banal na Espiritu Santo, ng inyong kapangyarihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po, Pastor Reggie. Good evening, Pastor and Puri. Mrs. Saglit lamang po, ipapatong ko lang po yung sige na, Reggie. Magandang gabi po sa lahat at minsan pa nais ko po kayong batiin, i-congratulate sa nakaraang anniversary ng last Sunday. Kung hindi ko man po kayo nakasama o hindi man po ako nakasama dyan sa lugar po ng Singapore, tiyak po na alam kong nakita ko yung tulong at gabay ng Panginoon. Narinig po ba linaw? Salamat sa Panginoon. Sa gabing ito ay gabi po ng pananalangin. Kaya mamaya po ay mas dadamihan yung pagkakataon na tayo po ay makadulog sa pananalangin. Salamat sa Diyos kung naunawaan po natin yung kaninang inawit. Yun po yung bunso ko pong anak. Yes, Soraji. malalaki na po yung mga anak niyo. At salamat sa Panginoon Naalala ko dahil tuloy silang lahat naglilink. Kaya yung 3 taon ay pinagpala ng Diyos kahit dumaan siya sa maraming pagsubok. Ay hanggang sa ngayon ay pinatatatag tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi mabuti ang Panginoon at tapat ang Diyos. Yes. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang gawain kahit kailanman. At hindi rin niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga lingkod na patuloy na umaasa sa kanya. At hindi lang yung kanyang mga tagapanguna, maging ang bawat isa sa atin. Pagpatuloy po tayong umaasa sa Panginoon,
Sa pamamagitan ng pananalangin at pagdulog sa Kanya ay hindi po tayo mababayaan ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Mateo, katulad po dun sa nabasa natin yung sa mga mensahe po o salita mula dun sa kaninang inawit po ni Evangel. Si Evangel po yung aking bunsong anak. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo 6 at alam kong ang mga katagang ito ay hindi pa man tayo nakakilala sa Panginoon at kung tayo nandun sa kabilang pananampalataya ay nasa ulo na natin ito. Katulad ng nabanggit ng Pastor Virgie, nasa ulo natin ito nung tayo ay hindi pa lubusang nakakilala sa Panginoon ay isa ng panalangin. Kundi itong mga talatang ito na ating babasahin ay isang turo o pattern kung paano tayo mananalangin sa Panginoon. At marahil sabihin natin ay narinig na natin ito, ngunit ang salita ng Diyos ay palagi nagpapalakas at nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Kaya nung ako ay nandun sa Spanish subject namin, hirap na hirap po ako, halos bumagsak ako dahil una, hindi po ako sanay ng mga panalangin na sinasaulo. Tapos Espanyol pa, nilalo pang bumabaloktot yung dila ko. Salamat na lang sa Panginoon dahil ako po ay nakatawid sa pagsasaulo ng uh, mga talatang ito sa salitang Espanyol. Dinagdagan pa ng salitang German at yun, talagang mahirap. Mahirap magsaulo lalo na kung wala sa mahirap mahirap unawain ang mga panalangin ito kung hindi ito nagmumula sa puso. Madaling banggitin pero kung wala ito sa ating kaisipan at damdamin at pangunawa mula sa banal na Espiritu Santo ay hindi natin magagampanan ang anumang itinuturo sa atin ng Panginoon. Buksan po natin sa Mateo 6:9 hanggang sa 13 po. Dahil po tayo ay prayer meeting, ay bigkasin po natin itong mga talata na itinuro ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga tagasunod. Ay basahin po natin, kahit po kayo ay nakamute, ay bumasa po tayo ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 9, tayo pong lahat, kaya manalangin kayo ng tulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sa verse 13, at huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. At meron pa pong ilang mga naisulat dito, sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Hayaan niyo pong basahin ko po sa salitang English. Sabi po dito, this then
is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hindi ko po alam kung ang ilan sa inyo ngayon ay nasa trabaho o nasa inyong kanya-kanyang mga tirahan. Kung mamarapatin po ninyo, ay mas nais ko po kayong makita habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita ng Diyos. Kung hindi naman po madali na mag-on cam kayo, ay nauunawaan po natin. Salamat sa Panginoon. Ito pong mga talatang ito ay napakahalaga. Sandali lamang po. Napakahalaga po sa ating Panginoong Hesus dahil ito po yung paraan kung saan ay magkakaroon ng kaparaanan ng kanyang mga lingkod para dumulog sa kanya. Kung papaano yung itinuturo o nais ipaalam ng ating Panginoong Hesus kung paano tayo lalapit sa Panginoon. Totoong meron po tayong kanya-kanyang kaparaanan kung paano tayo maglambing sa Panginoon. Tama po ba? Kung minsan ay meron tayong paraan. Kung minsan ay umaawit muna tayo bago tayo dumulog sa Panginoon. Pinapupurihan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awit nila. Hinaharana natin ang Panginoon. At meron din tayo kanya-kanyang tawag. Maaring merong iba sa inyo ay talagang ang paggamit ay yung salitang ama o merong daddy at iba-iba pa, Panginoon. At kung although tinuturuan tayo ng pagkakahanay o yung mga dapat nating banggitin sa harapan ng Panginoon ng may buong paggalang. At dito makikita natin sa unang talata ay meron na kagad na deklarasyon o pagbibigay paggalang sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga dito makikita natin na sa paglapit sa Panginoon ay nagbibigay muna tayo ng acknowledgement sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Napakahalaga po na meron tayong pagkakilala sa kadakilaan ng pangalan ng ating Panginoon. At kung makikita po natin dyan, sabi diyan dito sa English, Our Father in Heaven. So there was a recognition of kung sino yung ating tinatawagan. Hindi po kung sino-sino lamang, kundi ang ating Ama na nasa kalangitan, na nasa langit, na nasa kanyang trono, na nasa kanyang kaharian. Although this is a kingdom, pero tinawag niya, hinayaan niya na tawagin natin siyang Ama. At alam niyo yung isa sa pinaka matamis sa pandinig ng ating mga magulang dito sa lupa ay yung marinig na tawagin natin silang tay, pa, papa, ama, o ano pa man. Pero sa kultura ng mga ng ating bansa, hindi tama yung mga salitang hindi ko pwede i-consider na yung mga salitang parang salitang kalye. Mas gusto nila sa pakinig, di ba? May tumatawag na airpot. Tama po ba yun?
At lumapit tayo sa Diyos dahil alam natin na siya yung sumasaklaw sa atin. Siya yung Yes. nagko-cover sa atin. At pagka lumalapit tayo doon sa may authority sa atin, ibig sabihin, yung lahat ng hinihiling natin, meron siyang kapamahalaan to give His order. Di ba po? Kung tayo ay lumalapit sa Kanya sa pangangailangan natin, halimbawa, we need a favor from man, kailangan kunin natin yung pabor na mula sa Panginoon. Kasi He has all the authority to release the power para itong tao ay sumang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya napakahalaga na tayo po ay with all recognition of His power, of His greatness, ay ganun po yung dapat nating gawin. Let His name be kept holy. So as we come to God, we come to a holy God. Hindi po yung Diyos na walang magagawa o Diyos na walang kakayanan. And by His holiness, ibig sabihin po nun, meron siyang kadakilaan na kalakip. Kaya nga po napakahalaga na itong itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay inuna niya po how to recognize His Father. Yun po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Panginoong Hesus, na makilala natin ang Ama. At ang Panginoong Hesus ang talagang nag-uugnay sa atin. He is the way. Di ba po? Siya yung daan para tayo ay maligtas. Para yung habag ng Ama ay sumagana sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At lumapit tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Let your name be kept holy. Ito po yung parang another way of telling this phrase. Diba? Our Father, sabi po dyan, in heaven, hallowed be your name. Hayaan nyo yung salita kasing let ay merong invitation. Parang idinadala mo yung iyong sarili sa pagre-recognize, sa pagpupuri sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Let your name be treated with reverence. May buong paggalang. Basahin po natin sa aklat ng Isaiah 29, verse 23. Sabi dito, sapagkat kapag nakita ang mga ginawa ko sa kanila, igagalang nila ako, ang banal na Diyos ni Jacob, at magkakaroon sila ng takot sa akin, ang Diyos ng Israel. When they see among them their children, the work of my hands, they will keep my name holy. They will acknowledge the holiness of the Holy One of Jacob and will stand in awe of the God of Israel. So, pagka po pala nadi-display o nakikita yung kadakilaan ng Panginoon, this is one way how to recognize His holiness by recognizing the work of His hand. Di ba po? Pagka tayo titingin sa kalangitan, sa mga nilikha ng Diyos, ay nakikita natin yung kadakilaan ng ating Panginoon. And that is one way of revealing His greatness in our life. At po, basahin natin sa unang Pedro, 1:15, dahil ito po ay pamilya. Unang Pedro 3:15.
Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Sabi po dito but in your hearts, revere Christ as Lord. Hayaan natin na sa puso natin magmula yung pag-revere, pagbigay ng pagkakila sa pangalan ng Panginoon. Ito ay tinuturo ng banal na salita ng Diyos. At panalangin na ito, dito sa pattern ng panalangin na ito, tinuturuan tayo na magbigay galang o pagkakilala sa pangalan ng ating Panginoon. Napakakila po ng pangalan ng ating Diyos na hindi pwede kahit kailanman mabahilan ng anumang kasalanan o mabahilan man ng anumang hindi pagpupuri, kundi laging pagpupuri sa ng dakilang pangalan. Napaka mainam na ang labi natin ay palagi nagsasambit ng pagdakila. Kaya nga po, di ba po, sa ating mga panalangin, before we start asking or giving our petitions, we give praise and glorification and worship to our Father. So yung greatness niya sa buhay natin ay isinasambit natin. Tama po ba? Hindi ko alam kung paano kayo nagpapasimula, ngunit ito po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. At hindi lang marahil sa panalangin, kundi sa lahat ng oras ng ating buhay. Nagre-release tayo o nag-declare tayo ng kadakilaan ng Panginoon. Bakit? Kasi karapat dapat ang ating Panginoon sa kanyang dakilaan, sa kanya na ating papurihan yung kanyang kadakilaan. And by praising Him, by giving reverence to His holy name, yung kanyang kaluwalhatian ay nadadakila at lalong bibigay ito ng kagalakan. Hindi niyo po ba nararamdaman na habang dinadakila natin ng ating Panginoon, binibigyan natin ng karapat-dapat na pagsamba, ay nagkakaroon tayo ng kagaangan sa ating puso. Pagka ikaw ay punong-puno na ng kabigatan, habang pinupuri nyo ang ating Panginoon ay nagkakaroon naman ito ng kagaan sa ating mga puso. Amen po ba? Hindi ko po makita yung oras yan. Baka po abutin po tayo na mahaba katulad na pagkabanggit ng technology. Salamat sa Panginoon. At kasama nun ay ito po yung binanggit ng ating Panginoon. Kabahagi ng pagtuturo ay hindi lang yung pagdakila, kundi makita na tayo ay naroon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 10, sa Mateo 6, although sa ulo na po natin yan, pero gusto po natin basahin mula po sa Biblia. Sabi po dyan, verse 10, naway magsimula na ang inyong pag-od ang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So this speaks of His kingdom or His will in our lives. Hindi lang pala pagdakila. Kailangan nag-ooperate sa panalangin natin to let us parang allow it o welcome natin na yung kalooban lamang, yung panalangin natin ay palaging patungo dun sa kalooban ng Panginoon. Minsan po kasi, pag nananalangin tayo, parang inuutosan natin ng Panginoon at patungo dun sa
direksyon na kung saan gusto mong mangyari. Hindi po. Ang mga panalangin natin ay kailangan ay patungo sa kalooban ng ating Panginoon. Let your kingdom come. Let your will be done. Po ba napakagandang bagay na ang kanyang mga anak, tayo po, ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Magiging ating mga panalangin. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko na hindi madali ma-recognize kung minsan yung kalooban ng Diyos. Pero pagpatuloy yung nakasandig sa salita ng Diyos at nakasandig sa pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, ay hindi po tayo malilito. Amen. Amen po ba? Ang mga panalangin natin ay patungo sa kalooban ng Diyos. Sa gabing ito, alam kong nakahanda na yung mga prayer request natin sa kaisipan natin. At kung tayo ay excited po ba Amen. tayo mag-pray? At kung tayo excited, yung puso natin ay puno na ng pagpapasalamat. Alam yung pagre-recognize na kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil alam tutugunin tayo sa Panginoon. At yung kalooban lamang niya Amen. ang itutugon sa atin. Tama po ba? Yes. Hindi niya ibibigay yung hindi niya amen. Di ba po? Hindi niya ibibigay yung hindi niya kalooban. Kaya yun po yung panalangin natin. Ay yung mga sinasambit nating panalangin sa puso natin o sa ating mga paglapit sa Panginoon ay palaging patungo. Kaya po ako ay hindi naman na nasanay o lagi ko po nababanggit, Panginoon, palagi niyo po kami dalhin kung saan lang inyong kalooban. Dahil kung tayo po ay palagi lang na kung mapupuno tayo o yung ating puso't kaisipan at yung mga dalangin natin ay parang doon lamang sa mga kung ano lang yung sang-ayon sa atin, ay mahihirapan po tayong makilala natin o maunawaan natin o malaman natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga doon sa ibang mga talata sa Biblia, basahin po natin dito po sa aklat ng Salmo. Sa Salmo 103, kung natutuyuan po. Salmo 100. Salmo 103 verse 20. verse 20 to 21. Sige po, pwede po makisuyo kay Pastor Design. Sabi po dito sa salita ng Panginoon sa Psalm chapter 1 verse 20 hanggang 21 po. Sabi dito sa verse 20, purihin ang Panginoon, kayong makapangyarihan ng mga anghel na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Purihin niyo noon kayong lahat ng mga nilalang niya sa na naglilingkod sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Panginoon, hindi lang yung mga sa verse 20, yung pagsunod sa loob, pagsunod sa kanyang mga salita. At nakakahalaga po yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga dito sa panalangin dito sa Mateo ay hindi nawala yung kalooban ng Diyos. Kasi yan lamang po ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Yung maganap, yung mangyari, yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya tandaan po natin sa ating panalangin mamaya, dahil marami po tayong idudulog sa Panginoon.
i-open po natin yung ating puso at isipan na yung kalooban lamang po talaga ng ating Panginoon ang nangyari. Isa po dito po sa Teo, sa Matthew po 12. Sa pagsunod po sa Panginoon ay napakaganda na tawag po sa atin. Sino po yung mga tinatawag ng Diyos? Ano po yung sa mga sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sabi po dito sa verse 50, Matthew 12:50, sabi po dito ay sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at kapatid. Dito po kasi sa unang talata ay habang sabi po dito, habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang ina niya at nabanggit na nagtanong sila, sino ang aking, sabi ng Panginoon, sino ang aking ina, mga kapatid. Sabi po nung nag-iingay sa labas, ay gusto daw may, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nasa labas. Sa Panginoon, yung lahat ng sumusunod sa Panginoon ay may relasyon sa Kanya. Tama po ba? Kasi yung ina at kapatid ay isang relasyon na close. Tama po. Yung relasyon ng ina sa anak ay isang napaka-close relationship. At ibig sabihin, sa sino mang lumalakad at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, meron silang close relationship ng Panginoon. Nakakatawa po yun na tayo bilang anak ng Panginoon, habang tayo ay dumudulog sa Panginoon at inaangkin natin na tayo ay dalhin sa kalooban ng Panginoon, natin din naman yung pag-build ng relationship natin sa Panginoon. At habang ibig sabihin, habang tayo nananalangin, lumalapit yung ating relasyon sa Panginoon. Habang tayo ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon, ito po yung way para talaga tayong mapalapit at ma-recognize ng Panginoon, meron akong relasyon dyan. Kasi lagi siyang lumalapit sa akin. Lagi siyang sumusunod sa kalooban ko. Kaya kung gusto po natin tumibay yung ating mga relasyon sa Panginoon, hayaan po natin makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Tuloy po natin sa verse, sa aklat po ng Proverbs, verse 3, chapter 30, verse 8. Napit na po tayong matapos, mga 10 talata na lang. Hindi po. Proverbs 30. Ito naman po ay tungkol sa pagdulog natin o yung kapalatagan natin para sa ating pangangailangan. Yung kaalaman natin na kayang tugunin ng ating Panginoon yung ating mga pangangailangan at hindi po siya magkukulang sa araw-araw. Pakibasa po. Verse 8. Proverbs 30, verse 8. Kawikaan, tama po ba? Kawikaan, verse 30, chapter 30, verse sa aking mga pangailangan. Amen po.
basahin pa po natin yung talata ay maaari din po. Pero sabi po dito, bigyan po natin ng tuon yung bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Tinuturuan po tayo ng ating Diyos na Amen. umasa sa Kanya sa araw-araw nating pangangailangan po ba? At kung meron tayong pangangailangan para sa susunod pang mga araw, alam po ng Panginoon yun. Nakahanda na rin po yun. Tinuturuan po tayo ng ating Diyos na kung sa ano yung nakahanda kaloob o biyaya para sa araw na ito. At nakita ng Panginoon na sapat na ang araw na ito o sapat na ang biyaya ko para sa araw na ito upang ikaw ay makapagpatuloy. Kaya, ano sabi dun sa verse 11 sa Matthew? Sa Matthew 6:11. Sabi po dyan, bigyan po kami ng aming pagkain sa araw. So, sa Panginoon, itong araw na ito, meron po tayong mga panalangin. Yung pangangailangan natin ay marami. Pero sa po ang biyaya ng Diyos para huwag matapos ang araw na ito. Hindi katagpuin. At makikita natin na yung lakas sa bawat isa sa atin ay nagiging sapat dahil ang Panginoon ang kumikilos. Dahil ang Panginoon ang siyang nagkakaloob. At tinuturuan tayo na hindi maghangad pa ng labis sa pwede nating matanggap sa araw na ito. Ano po ba? Kung meron tayong pangangailangan, tiyak na po yun na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At alam ko na kung meron mang nananalangin sa atin ng mabuti pang kalagayan pagdating sa pamilya, sa financial, nakikita po tayo ng Panginoon na pangangailangan natin sa sarili nating mga personal needs natin ay nakikita po tayo ng Panginoon. Alam na Diyos kung paano niya katatagpuin ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos kung paano niya tayo pangingitiin, paliligayahin, pupunuin yung ating puso na pagka nakita natin yung tugon ng Diyos ay mapupuno tayo ng pagpapasalamat para lamang sa pangangailangan natin sa araw na ito. Yung kinabukasan, panibago na namang biyaya na iahatid sa atin ng Panginoon. Yung susunod ulit sa kinabukasan, panibago na naman. Kaya purihin ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos na maging sapat na sa atin yung nakalaan na biyaya, mga provisions ng Panginoon para sa araw na ito. Ang totoo, patapos na po ang araw na ito. Tama po, ilang oras na lang. Pero ngayon, dudulog tayo sa Panginoon. Ngunit alam ng Diyos kung paano niya tayo katatagpuin. Panghuli po, dito po sa Lucas, saan po natin? Lucas 22. Luke 22 verse 46. Sabi po dun sa Mateo 6:13, basahin po muli. At huwag nyo kaming hayaang matukso. Bago po doon ay nabanggit nyo sa verse 12 yung patungkol sa pagpapatawad. At paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kanina nabanggit nga po awit na ang panalangin ay yung huwag magkaroon sa atin yung na puso dahil sa kasalanan ito po ay nakakahadlang para sa paglapit natin sa Panginoon. Sabi po sa verse 13 na ang matukso kung ligtas nyo po kami kay Satanas.
And lead us not into temptation, but deliver us from the evil, from the evil one. Doon po sa verse 20, chapter 22, verse 46, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Makapangyarihan po talaga ng magagawa ng panalangin upang tayo ay makapagpatuloy laban sa anumang gawa ng kaaway. At alam ko na patuloy po tayong sa samahan ng Panginoon. Hindi niya po mababayaan ang sino man. Kung meron tayong mga pakikipagbaka sa anumang gawa ng kaaway o mga strongholds ng kaaway sa buhay natin, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Kaya nga po tayo dumudulog sa Panginoon dahil ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Sa uling talata po, sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy verse 4, verse 18. Second Timothy chapter 4 verse 18. Ano po ang sabi diyan? Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Meron po ditong assurance, the Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. Salamat sa Panginoon. Kalakip ng pagtuturo ng ating Diyos sa kung saan ay tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano dumulog sa ating Ama sa panalangin ay yung assurance na tayo ay ililigtas ng Panginoon sa anumang atake ng kaaway. At yun lamang po ay mangyayari kung tayo po ay dumudulog o lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya mula sa simula, doon sa mga talatang binanggit natin ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano at alam kong hindi na ito bago sa bawat isa sa atin. Ngunit ang salita ng Panginoon ay palagi nagpapaalala. Yan po yung gawa ng Holy Spirit to remind us. Marahil merong nang kukulang sa pag-alaala kung paano tayo dudulog sa Panginoon. Baka kung minsan yung mga panalangin natin ay punong-puno na ng paghingi. Wala na yung pagbibigay ng pagpupuri, pagdakila sa Panginoon. Wala na yung pagre-recognize na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Nawawalan na yung pagtitiwala sa Panginoon na yung pangangailangan natin sa araw-araw ay kayang ipagkaloob ng Panginoon. At marahil sa mga panalangin natin ay nawawala na yung pagtitiwala o kaalaman na tayo'y magtatagumpay laban sa gawa ng kaaway. Kaya tingnan natin yung ating mga panalangin kung paano tayo lalapit sa Panginoon. At sa oras na ito, alam kong excited na tayong manalangin. At alam kong sa bawat panalangin, meron po talagang tugon. At salamat sa Diyos, palagi tayong dinadala ng Panginoon sa pananalangin. At hindi ko alam kung nagbibigay kalungkutan sa atin kapag dumaan ng araw na hindi man lang tayo nakapagsalita sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Nararanasan niyo po ba yun na dumaan yung isang araw na parang wala ka man lang solo time na kausap mo ang Panginoon? Nakakalungkot po na sa isang lingkod o anak ng Diyos na sa buong araw ay hindi niya man lang nasulyapan o nakita yung kanyang ama
sa pamamagitan ng panalangin. Hindi pa po ang isang anak, pagka nagising yan, nahanap niya ang kanyang magulang, lalo po yung mga bata. Hanap kagad yan. Pagmulat niyan sa mata, ng kanyang mata, hinahanap na kagad yung kanyang mga magulang. At yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Na pag simula pa lang ng araw ay hinahanap na natin ang kanyang mata upang makapag-ugnayan tayo sa Panginoon. And the best relationship is yung relationship natin sa Panginoon. Katulad nung kanina, tayo lumalapit sa panalangin. Yun po yung aakay sa atin sa malapit na relasyon sa Panginoon. Hindi ba't yung mag-asawa, lagi yan nababanggit habang sila ay lumalalim sa pag-uusap, yung magkarelasyon, lagi magkausap, mas lalong nagkakaunawaan, mas lalong tumitibay yung relasyon. At marami yung alam na mga mag-asawa pagka nahiwalay na nagkukulang sa pag-uusap, nagkukulang sa uunawaan, hindi na nakakapag hindi na nasasambit yung mga saloobin sa puso sa kanyang asawa. Push you away. Parang yun yung nagpapalayo. Push magpapalapit sa atin sa Panginoon. Yung ihinga natin, sabihin natin sa Panginoon, yung mga panalangin, pagpupuri, pagsamba, paglalahati, pagre-recognize sa Kanya, pagbibigay paggalang sa Kanyang dakilang pangalan. Kaya mga kapatid, muli ay hinahamon tayo ng salita ng Diyos na huwag po natin pabayaan yung pananalangin. Amen po ba? Po, tayo muna po mag-close sa isang panalangin bago ko po ibalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Pray to Jesus. Hallelujah. Glorify your name, Lord Jesus. Purihin kayo, Panginoon, sa gabi ito. Samahan niyo kami, Panginoon. Lord, dinadakila namin ang inyong pangalan, Panginoon. Niluluwalhati namin ang inyong dakilang pangalan at nire-recognize namin ang kapangyarihan. Give reverence to your holy name, Lord. You are holy, you are our Father. At salamat sa inyo, Panginoon, dahil alam namin, you have all the authority over our lives, O God. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo. Dakila ang inyong pangalan, Panginoon, sa amin, O Lord, sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat dahil alam namin, Panginoon, kami po ay patuloy ninyong inaakay, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami po ay lumakad layo sa inyong kalooban, O Diyos. Yung mga panalangin namin ay palaging patungo, Lord, sa nais po ninyong mangyari sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat dahil pag tinuturuan na magtiwala sa inyo, Panginoon, dahil sa lahat ng aming pangangailangan, kaya ninyong tugunin, Panginoon. Yung araw-araw naming pangangailangan, Panginoon, kaya ninyong katagpuin, O Diyos, kahit hindi pwede kaming matakot, hindi pwede kaming matamba sa kung ano ang pangangailangan namin, dahil sapat ang inyong biyaya, Panginoon, para sa araw na dumarating sa bawat buhay namin, Panginoon. Hindi kami dapat mangamba, Panginoon, gaano mang kalaki yung pangangailangan namin. Pero kami isang Ama, dakilang Ama, na nakakakita, nakakaalam ng lahat ng pangangailangan namin at hindi nakakaalam. Kayo lamang ang may kakayanan, Panginoon, upang kami katagpuin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagtibayin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Hinihiling ko, Panginoon, ang inyong mga anak sa oras na ito. Patuloy niyo po kaming pagtibayin, Panginoon, sa paniniwala, sa pananampalataya, na kayo, Panginoon, ang may kakayanan at hindi maiksi ang inyong mga kamay upang abutin, Panginoon, anong pangangailangan ng inyong mga anak. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon.
Panginoon. Lord, salamat po sa inyo, Panginoon, dahil meron kaming palaging katagumpayan sa lahat ng mga atake ng kaaway sa buhay namin, Panginoon. Dahil kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kami nasa inyong pangangalaga, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Walang kapangyarihan, kaaway na maaaring magtagumpay sa buhay namin dahil kayo nasa sa amin, Holy Spirit. Kayo nasa sa aming puso. Nasa amin kayo, Panginoon. Kaya't palagi naming pwedeng angkinin na ang aming paglingkod ay magiging tagumpay, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Hindi po kami ilalayo sa inyong kalooban. Hayaan nyo, Panginoon, magkaroon kami palagi ng pagnanasa na sa bawat araw, Panginoon, ay makalapit sa pananalangin sa inyo, O Lord. Tulungan nyo kami, Panginoon. Hayaan ninyong palagi ninyong makita ang aming mga puso na merong pagnanasa na kayo ay lapitan, Panginoon. Kayo ay kausapin at bigyan ng papuri at mahayag namin sa inyo, Panginoon, yung lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming pagdulog sa inyo o yung pagnanasa namin na kayo, Panginoon, ay mapaglingkuran. Pinagpapala ko, Panginoon, ang inyong mga anak sa lugar ng Singapore, Panginoon, at pa ng kasama namin, Panginoon, sa prayer meeting na ito, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, hayaan nyo nga po, Panginoon, dumaloy sa amin, Panginoon, ang inyong mapagpalang presensya, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makapagpatuloy na nagtitiwala, nagtatapat, umiibig at naglilingkod sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang liwanag po ninyo ang siyang makita sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo. Let your will be done in our lives, O God. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pananalangin, Panginoon. Hayaan ninyo mabuo sa aming mga puso at kaisipan na malaman namin, Panginoon, na gagawin ninyo yung inyong kalooban, Panginoon, at tutugunin ninyo ang aming mga panalangin ayon sa inyong nais, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, niluluwalhati namin kayo, at ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan at sa mga tugon sa aming mga panalangin. Purihin kayo, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, at balik ko po sa ating tagapanginoon. Binibigay ko na po kay Sister Luan.